eto na, jumping in to game number 2. Ngayon pa lang kumulog dito. Ngayon lang nakaabot sa amin. Nagulat din Siyempre, ako. Marikina hanggang QC. Medyo manatraffic ka pa dun sa QC Circle. Na traffic, umikot pa siya eh. Umikot pa siya pa Visayas na gano'n eh. Kaya, ayan na. Sige na. Dumaan pa ng congressional kasi, Bessie. Pasensya ka na. Ngayon lang Pero ayun na nga. nakaabot. Oo. Pero ayun. Lahat ng tao sa bahay ko, Diyos ko, lahat sila kinabahan, pati aso ko. Pero pagdating naman dito, ceasefire muna tayo. Kinabahan din ng slight. Inantay lang nila matapos yung kulog na yon. Pero eto na. Thunder, yan ba ang dadalhin dito ng Ubik Mania coming into match number 2? Execration ang pumili ng mapa na to. We're playing at Ankara. Magsisimula sila sa blacklist side. Ito pagdating naman dito nga sa side nga ng Ubik Maniac, ito naman yung pinili nilang side though. But look at KLP. Catching Carlo agad. So ibig sabihin, yung Calling catch you. naano ako sa kulog pati ako niyanig Kumulog lang, di na ako marunong mag-cast no? Pero pagdating naman dito mga tropa, lahat sila nasa harapan nila. KLP, ito na yung 1-to-1 trigger nga pinapakita nga nila. Buti ito, 4 vs 3 lamang pa ang UM ngayon. Nandiyan pa rin naman yung sniper nila. Buhay na buhay pa, which is KLP. They're patiently waiting kung ano magiging take ng UM or rather ng execration papasok ng site. And itong tunnels, napakalaking bagay nito. Nakaramdam si Dolph, kaya naman Flash agad ang initiating utility play niya. Napakaraming nades na binabato and also the smokes being set up right in front of him as well. He's hyper aware and yung rotation nandiyan na agad coming in from Ubik Maniac. Nakapatay na ng isa si Dolph dito. 4 laban sa 2. Sino mananalo? 4 vs 2 right now, that's gonna be really difficult for them na makarecover nga. Pero KLP will catch 130. Hinahanap nila kung nasan pa siya. Pero dire-diretso lang siya. Pero Diyos ko, pagkaswing niya sa kaliwa, dalawang katapat niya. UM getting their first win dito nga sa round na to. Pero sa side nga na execution, at least talagang nabawi pa rin nila to kahit papano. Giving UM Manic a hard time dealing with them sa totoo lang. True that. And ito, at least na solusyon na nila yung isa sa hindi nila nakuha kanina, which is the first pick off towards KLB na alam nating mainit during that map number 1. Maybe this is the opening that they truly need pagdating sa round na ito. But it's a very slow take coming in from Execration here. They're more worried, especially mas malaki rin tong mapa na nakikita natin ngayon. So, mas maraming angles na kaya mong makapitas ng malayuan. Matinding pitasan talaga ang pwede nga natin makita, tropa. Pero ngayon naman, dito nga sa gilid ngayon ng mapa, yung mga players ngayon ng ng Execration, they're creeping up slowly, pero meron sila makikitang isa. Diyos ko! Shay with a 2K already, pero meron pa pangatlo! Men! Diyos ko, Crossfire, got talent, isa-isa silang pupunta. JJ with a 4K already, just give me the ace, man. Carlo doon yung remaining. JJ, 4 agad yung nakuha niya. Grabe, At the yung hold. C4 drop pa. Yun nga sa harapan niya pa mismo. Yung hold niya dito, literal walang nakadaan. So, subukan sana nilang kuhanin yung trade, pero hindi nag-work out in their favor. Masyadong na-delay ng split second lang, ika nga. And off-angle din kasi yung positioning niya dito. Si Carlo na lang ang nag-iisa na natira para sa side ng Execration. AWM hawak niya and kailangan niyang balikan yung C4. May triangle formation na. KLP? Kumpletong-kumpleto na mga tropa. Pero yun na nga, Carlo, iniisa-isa niya. Kumbaga, hinihimay-himay niya. Pag kumain ka ng hipon, syempre yung ulo muna tatanggalin mo, di ba? Tatanggalan na ng ulo ng isa. Dalawa na lang. Ilan ba ulo ng hipon? Pero yun na nga, Nakabawi po syempre 3 kalaban mo di ba? Sa bagay. Mukbang pala ang pinag-uusapan natin, tropa. Ano yun? Mag-uulam ka hipon, isa lang? Oo. Nabusog ka ba doon? Gutom ka na ba? Oo. Ako rin, men. Totoo. Pero yun nga, dahil doon sa nangyari sa main and knowing as well na na-hold ni JJ yon, nalinis nila ng 2-0. Oo. Kumbaga, at least yung sweep talaga na pinapakita nga dito na JJ, men, isa-isa silang rumampa. Doon nga papunta sa kanya. Pero pagdating naman dito mga tropa, oh no, KLP nawala ata siya.
Nabura agad, no? Natanggal yung sniper para sa side ng Ubik Maniac. Pero same scenario din to kanina. Yung first pick off nila is actually the sniper as well, but doesn't... Oh, KLB actually is using the sniper as well. So, makikita naman natin na usually sa ganitong setup o ganitong mapa, may mga double AWM tayo. And nagpipay off. Especially, si Carlo yung napitas nila. And buto rin talaga na nagpe-pay off itong aggression na pinapakita nga dito ng Ubik Maniac. Pero but for the side of execration, struggling pa rin sila na makakuha nga ng isang puntos ngayon. I mean, yes, wala nga si KLP dito. And for the side of execution, winnable pa rin naman to. Ubos oras. They're not gonna do the same mistakes again like what they did last round. For sure. Na isa-isa nga talaga sila pumapasok dito sa JJ. Just holding down the fort, trying to fortify everything. Spray and spray, hahabulin niya! Pero 1-1 din talaga ang ginagawa nga nila. Puli kita, 2 vs 2. Lamang ang Ubik Mania in terms of HP. Both are low sa side nga ng Exe. Pero eto na, pinapaulanan nila. Bombarding the players of Execration isa-isa. 30 on the mark remaining. No off-angle niya. Pero wallbang tatama ba si KLB? Hawak-hawak hawak-hawak niya yung nade. Pares silang Pero he's rotation. really trying to cut off the rotation. Papunta lahat sila sa B. Read na read, kumbaga. Tatimingan niya pa ata, pero ito, nakapagplanta ng C4 dito thanks to the fast plant. Pero ito na, yung timing na yan, 30 pa rin ang mananalo when it comes to that rotation. And finally, Execration finding their first point. Tumama yung flick, bes. Ang gandang flick na pinakita nga ni 30 dito, nakabawi pa. Pero pagdating naman dito sa UM, dire-diretso lang sila. Lalong-lalo na sa Execution kanina, at least, sabi nga natin, they're not gonna do the same mistake again. Never again yung nangyari doon. And for this adjustment, quick adjustment sa pinakita nga nila, at least they're really, yung suffering nila nababawasan pa unti-unti. Let's see though. Para sa side dito, syempre, ng Execration, sila ang kailangan mauna gumawa ng play kung sakasakali man. And Execration, or rather Ubik Maniac, more of a reactive gameplay right now. Waiting patiently kung sino nga ba ang entry sa loob ng site ay makasetup na agad. Info given away. Alam na nila na medyo na kapasok na pagdating sa B, no? So medyo atras din yung iba sa mga players. Gusto ata nila mag 5-man retake pagdating sa ganitong klaseng scenario. No kills yet, but the site is open. Dire-diretso lang sila mga tropa. Yung mga players ngayon na Ubik Maniac, lahat sila hinahanap nila kung saan sila pupunta, pero nakita nila yung scope na yun, tol. So they have an idea na merong sniper doon. But now, Execution, 5 versus 5. Post-plant and retake for themselves. 30 seconds in. Labanan na lang to ng mga utilities, mga tol. Sira magpapakita ba? Pero sobrang mailap siya. Pero on that corner, si Dracifer with a swing. KLB with a kill. Dire-diretso na sila. KLB nakadalawa na. Si Tech nakabawi pa with a 3K already. Puti kita 1 vs 2. Lamang ang Execution ngayon. 13 seconds in. Yung oras unti-unti tang nag-dwindle down for themselves. Pero with a kill onto KLB and Carlo. Execution. Pumupuso sila dun sa mapang pinili nila. Kahit na ang ganda nung hold at late lurk dito ni KLB, hindi pa rin talaga sapat para sa side ng Ubik Maniac. Naubos pa rin yung mga players na talagang umiipit ng angulo coming in from spawn. And it doesn't really give much of an advantage para sa kanila. Pero si 30 nag-iisa. Wala siyang kasama para sa trade-off doon. And that's a one and done position as well coming in from him. Oh no, this is actually scary din sa dalawang teams na to, kasi you will never know kung sino talaga pwedeng ang panalo nga dito. Pero Ram, picking off KLB with that spring. Ram naka-isa pa. 3 versus 3. Ram is low. Less than 2 minutes on the clock. Medyo mahaba pa yung oras natin, bes. Yung mga players ngayon ng UM slowly creeping up inside B as well. But for Execration, mind games na to. Mind games indeed. Kaya yung rotation at least na pull off para sa side ng Ubik Maniac. Nagre-reposition din si KLP with his AWM. Baka sakaling mahuli niya o makapitas siya. And thinking na magbi-mid control itong mga players ng Execration. Split up ang mga players talaga ng Ubik Maniac. May isang A, may isang B, may isang mid. So every info possibly na makukuha nila, masasalo pa rin. University already, that is low. Catching one. Pero dito naman ngayon, hawak nila yung C4 kay Ram. Less than a minute in. Rotations it is, pero magkalayo silang dalawa.
if ever na ma-isolate ng UM itong execration, yun nga kasi nga magkalayo sila. Ang problema, wala silang trade-off kahit isa, Ram papuntang B. Yung tatlo sa execration, tatlo sa UM, handa na rin sila yung sa aggression na gagawin ng kalaban nila, but no. Getting that kill, 3-2 already. Ito ang tunay na chess. Salit-salitan lang, literal. At saka makikita mo when it comes to the movements coming in from Execration, especially on that round, they're not sure saan nga ba sila pupunta. Medyo na-stuck sila once na nakapitas ng kahit isang player lang. Yung 1v3 na yon, hindi ka nakatingin. Timing lang ang puhunan. And that is a 1-to-1 trade. And the pressure is on dahil mas nagiging aggressive slowly but surely itong Ubik Maniac. Yeah. Talagang hindi mo din talaga alam kung paano nga talaga sila makakaisa dito. Pitas lang, sabay mamba out. Kumbaga, ano sila men, hit and run. Yun yun. Kasi, if ever you're gonna stay, talagang malay mo, maswingan ka rin, mariswingan ka rin, marefrag ka rin eh. So, kailangan din talaga makabawi, pero walang ka-idea si KLB na si Ram pala, iniikutan na siya. Tulad ng ginagawa niya kanina, dire-diretso lang, press W, kumbaga. Si Dolph naman ang nagiging stronghold pagdating dito sa Hotel to B site as well. Yung repossession mula sa kanya, hindi na ata hahabulin pa ng Execration. Instead, they revert back into maybe rotating, going towards A site. And if I'm not mistaken, si Carlo, kanina pa siya nakaamba dito. So it's safe to say na at least walang magiging reaction so far coming in from Ubik, pero nakaabang sa off angle dito si JJ. Baka sakaling meron siya mapitas. Carlo on the sniper position, doesn't know. Ram on the other hand, naspatan niya na kahit papano. Might be a barrage of utilities coming in towards A site. At dito na nga magsisimula. Fence control, hindi nila makukuha yung crossfire na yun. Nag-workout pa rin kahit papano. It's still a 2v1 but very low HP. Mamamatay yung isa sa kanila. And now, sumama pa sa hukay si Teng. That round goes to Ubik. That is a dirty one-tap nga na pinapakita nga dito ng Ubik Maniac, despite of them na talagang naririnig naman nila yung mga kalaban nila. Yes, pero it's up to them kung tatama ba sila. Pero in terms of precision, men, tamang-tama talaga. And right now, right at this moment, it's gonna be a huge mid-battle already. Gum catching one. Dolph, mawawala din siya dito. KLP, babawi pa siya, mag-i-reswing siya, pero mukhang hindi naman ata. Inaahayaan na lang niya na mag-push yung exit dito, babawi na lang sila mamaya sa retake if ever kung saan sila pumunta. Lalo na lamang na sila ng dalawang player dito na buhay pa on their team. Killing Dolph na isa sa mga talagang info gatherer para sa side ng Ubik Maniac, napakalaking bagay na talaga agad-agad. And then KLB na nag-iinit from map 1, a quick shutdown to that player. This opens up a lot of opportunities para sa side ng Execration, lalo na nahuli pa si JJ. This is really exciting para sa kanila, pero dire-diretso na yung ating mga tropa. KLP will catch one, putting it out 2 versus 4. Nagawa to nung first series, so this is not really impossible. Pero mahirap, sobrang hirap. Pero yun na nga, Carlo nagpakita, trying to swing onto the left side of the map, pero kailangan mo rin mag-reposition dyan kasi baka nga ma-outplay ka ng mga kalaban mo. Carlo dire-diretso, pero no with that kill, pero Teng with a follow-up right now. 1 versus 3, KLP up and alone, here in mid. Hard retake. Mahirap na retake nga talaga to. Stay WM also that he's holding on to. At yung swing ni Teng na ganon, it clears out his possession. Kung hindi ka tumama sa first shot, then that's gonna be it para sa retake na yan. It's a 3-4 at talagang sumasagot ang Execration dito sa mapa nila. Once again, ito yung mapa pinili nga talaga nila. So talagang sobrang, if ever gonna pick a map, syempre you're gonna have that advantage like what UM did dun sa sub-base. Pero dire-diretso lang sila. Hot noise on the side ngayon ng Execration. It's just, they really want to control mid, pero they're inside already. JJ catching one. C4 is drop as well, pero Teng and Tracy for at least nakabawi pa sila kahit papano. 3 versus 3 already. Although yung ulo nila, nagpapakita na, and KLP, nakita niya yung nung ulo, men, wala nang intro. Talagang binaril na talaga niya. If you have the opportunity, why not get it? 3v2, waiting, patience game, may sniper. Pagdating dun sa kabila, si KLP medyo nakaamba pa sa positioning niya.
Pero ang dami pa kasing oras eh, actually. Sobrang aga pa nito para sa kanila eh. So they wanna make at least one pick-off before they actually plant the C4 here. At clueless pa so far ang Ubek. Kakaabang lang sila. Yung swing out para sa follow-up, napasama pa. At mapupunta sa yung round na yun. And yun na nga rin yung isang malaking problema, Bessie. No? Talagang if ever pa rin talaga yung makakuha sa mga susunod nga nilang mga rounds, mas mapapalayo ang lamang ng nga dito. But for the side of X, I mean, this is the last round of the first half, if ever. So, if ever mag-60 tayo, just like what happened dun sa ating game number 1. Pero once again, ito yung mapang pinili na execution dito. So, they really need to win this no matter what. This is the only game of execution so far sa araw na ito. So, make that thing worthy as well. Pag natalo rin sila dito, it removes the chance actually for the playoffs as well. So, kailangan talaga nilang manalo just to make sure na makapasok sila doon sa ating top 4. But so far, the pressure definitely on their side. Pero when it comes to this round, it's more of that default setup na tinitignan natin ngayon. Malalim yung dalawa naka-body system. Especially pagdating sa vents, kahit papuntang B-site, may naka-body system na rin dito. At isa lang nagbabantay ng mid. So, this take coming in from them, kailangan nilang sagutin yung mga body system na yan. Napakadelikado, Bessie. Lalong-lalo na nung sinabi mo na mawawala nga yung mag-die down yung chance na makapasok nga sila sa playoffs. So, every pressure counts pagdating dito sa execution. I mean, they really need to win this no matter what. And pagdating naman dito, si KLP, kitang-kita natin sa camera. Kalmado lang siya, umunguya pa. Chillings lang, kumbaga. Pero yung bombard of utilities, pumapasok na. Pero JJ, grabe! Naunahan niya, sinabayan niya yung aggression ng kalaban niya. Nakahuli pa siya ng isa. Sobrang open ang A-site ha, nanggaling sila from spawn as well. So this clears out at least the spawn side kahit papaano. Pero itong lurk, papuntang vents, nakita na rin nila si KLB. Now they're gonna reposition themselves. They're aware, Tang fighting for his life. Kaso nga lang, tumama yung shots, hindi enough yung damage para mapatay siya. At ngayon, magiging 3v1 pa si Tracifer. Natamaan pa ng bala and kitang-kita sa mga ngiti ng players ng Ubik Maniac. That was a shot, that was a clean shot and even a lucky one para sa dulo at ender natin. Na-casualty ba, boss? No? Oh, damay civilian. Oo, yun yung mga bagay na hindi mo inaasahan pero lucky shot nga. Tama, lucky shot nga. Pero yun na nga. Pagdating nga dito sa blacklist side, lalong-lalo na ang UM. Ito pag nakikita natin ang UM lagi, if ever na nasa BL side sila, atake lang Walang hinto-hinto no? Oo, kumbaga pag dinala mo to sa gera, dire-diretso lang sila, may battle roar pa. May kasama pang sigaw habang umi-entry ng loob ng mga sites natin. Pero ito at least dahil nga medyo mas malaki yung mapa natin, mas mas slow-paced kahit paano yung play nila. Pero definitely may konting gapang na, especially towards tunnel side. But Carlo hitting that shot, removing one of the players at least. Which is si KLB. Okay, kailangan nila dito kumalma lang ng konti kasi lahat sila nag-aantay na. Pero pagdating dito lang sa may window na yun, Diyos ko, si 3D nagbabantay pa. Carlo, dire-diretso. Pero tatama ba siya? Teng will fall down. Pero nilabas na yung pistol. Mga tropa, tumatalon lang. Grabe naman talaga. Pero puto ito, 3 versus 3. KLP, low on HP. No as well. Dodd nakapitas nga ng isa. 2K pa, no, nakabawi pa. Tracer na nandito, natitira. Dalawa pa ang kalaban niya. Actually, hindi dalawa, kundi tatlo pa. No, literal na piso na lang natitira sa kanya. Oh! Hindi tumama yung shot. Instead, that one-hit delete. AWM, yun pa yung tumama sa kanya. We are now on to a 7-3. And Ubik Maniac, isa-isang nagsashine yung mga players nila dito. Dolph is doing such a good job damaging players. The sniper just hits. The reposition, it just works out. Tignan mo yung kills ng Ubik Maniac. Pantay lahat. Pantay! 9 lahat. 9! Men! Ang hirap malaman kasi nung MVP dito, Hindi na natin problema yun. Oo, problema ni Derek yun. Shoutout nga pala kay Louis Sebastian natin dito nanonood ngayon. Pero ayun na nga, pantay-pantay lang lahat sila at napakahirap dito kasi kung
pop off yung isa, men, yung apat sasama. Yun nga eh. Kapag meron na silang nararamdaman na isang teammate nila na napipressure o kaya naman nabibigyan ng maraming bala, may sagot agad mula sa Ubik Maniac, especially coming in doon sa trades. Isang swing, syempre may kasunod agad yan, di ba? May mga nakatawid na agad. And obviously, pwede at posible pang maikutan. Teng, very much aware of the situation. He gets one down. It's that KLB. Sinusundan ngayon at hinahabol pa ng isa sa mga miyembro ng UM dito. Pero 30 mula sa likod, at least makakahanap ng isa. Now left alone, it's gonna be Ram in a 1v3 situation. This is gonna be really hard for really difficult takes na gagawin nga nila ngayon, pero dire-diretso lang siya. Tatapatan niya yung mga kalaban niya, pero Diyos ko, dinudugo na siya. Tropa, JJ nakakuha ng kill ngayon. 8-3 already, UM. One more round for that match point, pero execration. Ito yung sinasabi natin na panood natin, Bessie, itong 8-3. Nagawa ng SS kanina for Exe. Feeling ko ito na yung oras para gawin yung ginagawa nga nila, pero bahala na, dire-diretso na mga tropa. No, nakaisa pa, pero yung nade binobombard na mga katapat nga nila. Pero ngayon, wala nang intro. Tara, Bina. Pero kung napapansin mo, they're not slowing down. They're pushing it even further and harder. Dire-diretso lang sila. Si Carlo, napapamakot na. Ball na wala. Pero all the way from up top, that is execration. Buhay na buhay pa. KLP getting that. 2 for the players of Exe is super low on HP, pero Dracifer talagang nabawian nila, kumbaga. Kung ano yung push na ginawa ng UM, ganun din yung ginawa nila. Grabe. The hold coming in from Execration, makikita mo na kaya naman nilang tapatan pagdating sa positioning itong Ubik Maniac, especially dahil nga dire-diretso sila. At least for the other remaining members of Execration, they just have to bait a little bit and wait para sa magiging rotation ng mga kakampi nila. And after makarotate ng kakampi, dead back-backan tayo. Manalo tayo sa mga duelo natin. At ganoon ang ginawa ng Execration. But can they do it again para mapigilan itong magiging match point para sa side ng Ubik Maniac? Nagsiset-up at nagre-ready na sila para sa A-take nila dito kung sakasakali man. Men, ibang klaseng bakbakan na natutunghayan natin. Diyos ko, out of this world to. Pero dito ngayon sa UM, itong mga players na to, handa rin sila dun sa positioning ng mga kalaban din nila, lalong-lalo na execution dito. Once again, the challenge is here, the pressure is real, pero yung tanggalin mo yun sa isip mo. Kumbaga, treat every round parang 0-0 pa. Pero pagdating naman dito, mahirap nga kasi si Dracifer lang dito, nakakapitas nga ng isa. Pero dito 3-4. It's just the players of UM. Ito na, retake na. Pero tatlong sila. Insta-plant agad eh, no? Once na makita nila open site, then we go for the plant. The pressure is on tuloy para sa side ng Execration na mag-retake dito. Smoked off pa yung kanilang dadaanan and yung kanilang magiging pathway. They have to clear each and every corner at mukhang na-corner sila dito ni KLB. Si 30 na wala. Literal, sinabi nila bye-bye. Gigugma, tika, yun na lang. Ay, nako. Bye-bye. Diyos ko, nagugulat ako. Nagbibisaya ka na rin pala. Kasabot. Ay, nako. Eto na, pag kunyari may namatay dito sa UM, syempre, mamimiss nila. Kumbaga, gimingaw. Tika. Gimingaw, namo kita pa sa yun na yun. Eto, sorry. Sorry guys, Tinatry ko Tagalog talaga pero, kami. Pero, Tagalog. Tinatry naman trying namin our best to cater to all audiences. Ay! Gimingaw na kunimo pala. Ayan. Ayan. Naalala ko na. Pero 3 vs 2 mga tropa. Si 30 dito at si Teng ang natitira. Pero si Teng na lang mag-isa 2 vs 1 mga tropa. Teng, kaya mo pa ba? It's a 2v1. Gaya ng sabi mo, pero yung patience niya nag-pay off. Nakita niya yung isa pero hindi siya makakatakas pagdating kay